Sariwa pa kay Brian Sitangco ang nangyaring pagguho ng itinatayo ng gusali sa barangay Balibago, Angeles City nitong linggo ng madaling araw. Paggising ko, yung humulog yung malaking batong tumagos na sa bubong. Tapos nung tumatakas na ako, nung balak ko na sanang tumakbo palabas, yun na yun, naguhuan na ako. Naipit na ako. Biglang dilim, brownout. Wala akong ibang maisip, iligtas yung sarili ko. Kundi di ko alam kung saan pupunta at madilim lang ako makita. Maya-maya, may naghihiyawan na sa labas. May aninag na akong ilaw ng mga flashlight. Nakita ko may maliit na butas. I-estimate ko, kasya naman ako. Kaso sa posisyon ng katawan ko, medyo naipit, talanganin. Pinilit ko na lang kahit masakit. Kasi para maligtas nga lang sarili ko kasi wala namang may mga saan, sarili ko lang. Nang makalabas na sa pagkakaipit, inalam din nito ang sitwasyon ng kanyang kasamahan. Hanggang sa nakalabas ako pero iniisip ko pa rin yung katabing barracks ko, kamag-anak ko. Sinisigawan ko kung okay ba sila, okay kayo dyan, titatanong ko yung pangalan. Pero wala nang sumasagot. Nung nakalabas na ako, nakita ko na yung building, guho na pala. Kala ko yung natipak lang ng konti. Nung gumuho na pala yung buong building, tinitingnan ko halos, parang nilagay ko na sa isip ko na parang ako lang nabuhay. Hanggang sa na-rescue na ako ng pulis ng Station 4, tapos ng BDRR. Dinala ko sa ospital sa una. Si Daniel Espiritu kasama ang kanyang kapatid ay kaagad na nagtungo sa insidente upang alamin ang sitwasyon ng kanyang tiyuhin at pinsan. May nag-interview sa amin about sa kung sino daw po yung kamag-anak na nawawala. And then, sabi ko, sinabi naman po namin kung ano. Yung pagdating ko po uli kagabi, mga 1, ayun, pumunta po ako ng Fire Bureau. Sabi nila, wala daw po yung pangalan ng kamag-anak ko na, nawawala. Ngayon nga si Tito Roberto tsaka yung pinsan ko po na si Christian Sabiling. Tapos, yun, medyo nag-ano lang po kasi sabi nila, wala daw po sa listahan yung dalawa. Sabi ko po, andun po yan, stay in po yan, imposibleng wala. So, ayun nga po, medyo nga rin lang po ako, na-trigger lang ako kagabi kasi sabi ko, in-interview na po ako pagdating ko tapos ang ending wala pa rin po pala yung dalawa kong kamag-anak. Sinabi ko na lang din po, pinalista ko po sa kanila kung sino po yung dalawa kong kamag-anak na nawawala pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon wala pa rin po kaming balita kung ano nangyari. Sa ngayon, sinabihan raw sila na maghintay na lang muna habang nagsasagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Ang instruction po sa amin ngayon, maghintay lang po muna. Pero yun nga po, kaya hintay parang nakakawala na rin ng pag-aasa kasi katulad po niyan na grabe. Ang dami na rin pong suffocate sa loob kasi wala nang hangin, walang tulad po niyan. Pero na lang, nagdadasal na lang po kami na sana kahit may konti pa po kaming pag-asa na sana okay pa po yung namin. Kamag-anak na naipit po diyan sa Gumiyahe pa mula Quezon ang inang ito nang malaman ng nangyaring sakuna sa pinagtatrabahuhan ng kanyang anak. Wala pa po sabi, hindi pa po nila nare-rescue, wala pong nakakaalam kung buhay o patay. Basta sabi nila may buhay, pero umaasa ko na buhay pa yung anak ko. Ang gusto ko lang talaga makita siya, makauwi na kami ng Quezon. Yun lang naman po hinihiling ko Huli raw niyang nakausap ang anak nitong Biyernes at tila nagkaroon raw ng pangitain Sabado ng gabi bago nangyari ang trahedya. Nung Friday ng gabi, kausap niya yung anak niya kasi may anak siya, 2 years old ako nag-aalaga. Kasi wala na rin siyang asawa, namatay na, 1 taon pa lang din namamatay. Kaya yun, sila lang magkausap. Tapos nagpadala pa sa akin yun nung Saturday, nung sahod niya. Sabi niya, Mama, 1K lang muna papadala ko ha. Kasi wala akong pera dahil bumali ako. Yung binigay ko sa'yo na pinambayad ng kuryente. Yun lang huling usap namin. Dapat pala nga, hindi ako kasi nakatulog nung Sabado ng gabi, hindi ako nakatulog hanggang 1 o'clock. Dapat pala tinawagan ko siya. Kaya pala siguro gano'n yung isang ina. Parang nararamdaman, di ba? Kung alam ko lang, tinawagan ko na siya. Kasi gising siya kung mangyayari yung ganong sakuna, makakagawa siya ng paraan. Hindi katulad ng tulog siya, wala siya magagawa.
Umaasa siya ngayon na matulungan sila anuman ang maging kahihinatnan sa paghahanap sa kanyang anak. Kaya yun lang ang gusto ko, yung ma-rescue kaagad siya. Kasi kung buhay pa siya, salamat sa Panginoon. Diba? Kung wala, salamat pa rin, at least makukuha ko yung katawan niya. Maiuwi namin sa amin. Yun lang po yung concern namin. Matulungan lang po sana kami na, kunyari, hindi ko naman inaano, syempre andun na yung nangyari. Matulungan lang kami makauwi ng Quezon, buhay man siya o patay. Kasi alam ko mahal ang bayad, pagka ganun, yung patay na. Sa Porinaria, mahal ang bayad daw pag-transpo papunta doon. Kaya yun lang po yung concern ko, matulungan po kami na may makauwi po kami ng maayos. Tsaka makita po siya agad ma-rescue ng mabilis kasi po talaga po napakatagal ng rescue. May hiling rin siya kay Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa isinasagawang search and rescue efforts. Kay President Bongbong Marcos, mahal na Presidente, isa lang naman po yung gusto namin na mangyari. Yung makuha lang po yung mga mahal namin sa buhay. Sana po matulungan niyo po kami na ma-rescue kaagad para po malaman kung buhay. Kasi kung buhay man sila, kung matatagalan pa, di lalong mamamatay sila. Kaya yun lang po, yung ma-rescue po kaagad yung mga mahal namin at makauwi po kami sa probinsya po namin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.